Isang gunting, isang hiyaw, at ang buong dangal ko ay nalaga sa malamig na sahig kasabay ng aking buhok. Akala ni Doña Carmela na tapakan na niya ang aking pagkatao. Akala niya mananatili akong basahan sa harap ng kanyang yaman. Pero hindi niya alam, ang lalaking tinatawag niyang pulubi na asawa ko, ang siyang gigiba sa kanyang kinalalagyang trono. Sino nga ba ang tunay na hari sa larong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang asawa para sa kanyang reyna? Ang paghihiganti ay hindi kailangang madugo. Minsan, sapat na ang makita silang mawalan ng lahat. Isang malaking pagkakamali na pinayagan nating makatapak ang hampas lupang yan sa pamamahay ko. She is a disgrace to our family name, and if I were Christian, matagal ko na siyang itinapon sa basurahan kung saan siya nanggaling. Look at her, so cheap and desperate. Ang malupit na tinig ni Doña Carmela ay bumasag sa katahimikan ng malawak na pasilyo. Tila bawat salita ay isang latay na humihiwa sa hangin. Sa kabilang panig ng makapal na kurtinang pelos, napatigil ang paghinga ni Elena. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit at lumang kahon na gawa sa nara. Sa loob ng kahon na yon ay isang mamahaling seda na bandana na personal niyang binurda ng mahigit 3 linggo. Bawat hibla ng sinulid ay dumaan sa kanyang pagod na mga mata. Bawat tahi ay alay niya para sa anibersaryo ng pamilyang pinagsisilbihan niya ng may buong pagpapakumbaba. Kaninang madaling araw pa siya gising, pilit na tinatapos ang huling detalye ng disenyo habang namamag ang kanyang mga kamay sa lamig at pagod. Umaasang kahit papaano ay makikita ni Doña Carmela ang kanyang katapatan. Ngunit ang bawat patak ng pawis at bawat tusok ng karayom sa kanyang mga daliri ay tila nawalan ng saysay sa isang iglap. Ang bandana na binuo niya ng may pagmamahal ay tila naging isang pirasong basahan sa kanyang pandinig. Naramdaman ni Elena ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at mahapdi. Sinubukan niyang lumunok, ngunit tila may malaking bara ng emosyon na ayaw magpaubaya. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila isang marupok na baso na dahan-dahang nagkakabitak-bitak sa ilalim ng bigat ng bawat pangungutya. Walang luhang pumatak, ngunit ang hapdi sa likod ng kanyang mga mata ay mas masakit pa sa anumang sugat sa balat. Ang bawat halakhak ng mga kaibigan ni Doña Carmela na sumunod sa mga malupit na salitang iyon ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang kaluluwa. Ang marangyang mansyon na dati niyang itinuring na simbolo ng kanyang pangarap, kasama si Christian, ay biglang naging isang malawak at malamig na bilangguan. Dahan-dahan, bumaba ang kanyang tingin sa kanyang sariling mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagtulong sa kusina, mga kamay na hindi kailanman naging sapat para sa pamantayan ng pamilyang ito. Ang maliit na kahon ng regalo ay dahan-dahang nanginig sa kanyang pagkakahawak, tila sumasabay sa tahimik na pagyanig ng kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng karangyaan ng mga kristal na chandelier at ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak sa paligid, naramdaman ni Elena ang pinakamatinding uri ng pangungulila. Napatingin siya sa kawalan habang ang boses ng babaeng dapat sana ay tumitingala sa kanya bilang pamilya ay patuloy na nagagalis sa kanyang dangal. Gaano pa ba karaming pagtitiis ang kailangan kong ibigay para lang ituring akong tao sa bahay na ito? Hanggang kailan ko ba dapat lunukin ang sarili kong dignidad para sa pag-ibig na tila ako lang ang lumalaban? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng mabigat na katahimikang bumalot sa kanya habang nananatili siyang nakatayo sa dilim, nag-iisa at unti-unting nadudurog. Bumukas ang pinto sa isang malakas na kalabog at ang kadilimang yumayakap kay Elena ay biglang pinunit ng nakakasilaw na liwanag mula sa engrandeng bulwagan. Bago pa man siya makakilos, 2 matipunong braso ng mga gwardiya
ang marahas na humawak sa magkabilang siko niya. Walang salita, walang paliwanag. Tanging ang malamig at matigas na pagkakahawak na tila nagsasabing wala siyang karapatang tumanggi. Iginiya siya palabas at ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol na sahig ay tila isang paglalakbay patungo sa kanyang sariling bitayan. Ang bulungan ng daan-daang bisita ay unti-unting lumakas. Nagiging isang malaking alon ng mga matang mapanghusga. Ang lahat ng mga mukhang nakangiti kanina sa salo-salo, ngayon ay nakatutok sa kanya, puno ng pag-uusisa, pagkamuhi at aliw. Ang kanyang simpleng bestida ay tila naging kasuotan ng isang kriminal sa gitna ng mga kumikinang na gown at mamahaling alahas, sa gitna ng bulwagan, sa ilalim ng isang dambuhalang chandelier na tila isang korona ng mga bituin, nakatayo si Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkadismaya at pagiging biktima. Tinaas niya ang isang kamay at ang buong silid ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan. Mga kaibigan, pamilya, patawarin ninyo ang eksenang ito sa aking kaarawan. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pighati. Ngunit may mga bagay na hindi natin maaaring palampasin. Ang dangal ng pamilyang ito ay mas mahalaga pa sa anumang selebrasyon. Lumapit siya kay Elena. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng kalkuladong drama. Isang katulong ang lumapit na may dalang silver tray at sa ibabaw nito ay ang mumurahing bag ni Elena. Hinablot ito ni Doña Carmela at ibinuhos ang laman sa sahig. Nahulog ang isang lumang suklay, ilang barya at isang maliit na pitaka. Ngunit kasama nito, isang bagay ang gumulong at kumislap sa ilalim ng liwanag. Isang kwintas na diamante, ang nawawalang hiyas ni Doña Carmela. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Hindi akin iyan. Ang nanginginig na bulong ni Elena, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit isang mukha na maniniwala sa kanya. Ngunit tanging pagkutya ang kanyang nakita. Huwag ka nang magsinungaling magnanakaw. Ang sigaw ni Doña Carmela, ang kanyang boses ay tila kulog. Hindi na ako magtataka. Ang isang basahan ay mananatiling basahan kahit pabalutin mo ng ginto. Hindi ko na kailangang tumawag ng pulis para dito. Sa pamilyang ito, mayroon kaming sariling paraan ng pagdidisiplina sa mga ahas na tulad mo. Isang nakakakilabot na senyas ang ginawa niya. Lumapit ang isa sa kanyang mga pinsan, isang babaeng may matalim na tingin, at iniabot kay Doña Carmela ang isang bagay na kumikinang, isang malaki at matalas na gunting na panghardin. Ang puso ni Elena ay tila tumigil sa pagtibok. Naintindihan niya ang lahat. Hindi ito tungkol sa kwintas. Ito ay tungkol sa pagdurog sa kanyang pagkatao. Pinigilan ng dalawang gwardiya ang kanyang mga balikat. Pinipilit siyang lumuhod. Ang mga kamera ng cellphone ng mga bisita ay nagsimulang magtaasan. Ang bawat lente ay tila isang baril na nakatutok sa kanyang kahihiyan. Naramdaman ni Elena ang malamig na bakal ng gunting na dumadampi sa kanyang batok at kasabay nito ang pagtulo ng isang mainit na luha mula sa kanyang mga mata. Tingnan ninyong lahat, deklara ni Doña Carmela sa mga kamera. Ito ang nangyayari sa mga taong walang utang na loob. Ito ang kabayaran sa kawalan ng hiya. At pagkatapos, ang tunog. Ang malutong at marahas na tunog ng paggupit. Isang hibla ng kanyang mahabang buhok na inalagaan niya ng maraming taon at paboritong haplusin ni Christian tuwing gabi ang nalaglag sa sahig. Sinundan pa ng isa at isa pa. Ang bawat gupit ay tila pumupunit sa mismong kaluluwa niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, pinapanood ang pagkalagas ng kanyang mga pangarap, ng kanyang alaala, ng kanyang buong pagkababae. Ang dating itim
at kumikinang na korona. Niya ay isa ng ngayong bunton ng basura sa paanan ng kanyang kaaway. Natapos ang lahat sa isang huling brutal na gupit. Naramdaman ni Elena ang hangin sa kanyang batok. Isang pakiramdam ng kahubaran at pagkatalo na hindi niya kailanman naramdaman. Isang nakakabininging katahimikan ang bumalot sa bulwagan nang itaas ni Doña Carmela ang gunting na tila isang tropeo. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag. Hindi dahil sa palakpakan, kundi dahil sa isang presensya sa may pintuan. Nakatayo doon si Christian. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit ang hangin sa paligid niya ay biglang bumigat at nanlamig. Naghiwalay ang mga tao na tila tubig na hinahawi ng isang propeta, nagbibigay daan sa kanya. Hindi niya tinignan si Doña Carmela. Hindi niya pinansin ang mga kamera. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang figura ng kanyang asawa na nakaluhod sa sahig, durog at wasak, napapaligiran ng sarili niyang buhok. Naglakad siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay may bigat ng isang paparating na bagyo. Lumuhod siya sa harap ni Elena. Hinawi ang ilang natitirang hibla ng buhok sa kanyang mukha at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Pagkatapos, tumingin siya sa wakas sa kanyang tiyahin na ngayoy medyo natitigilan na sa kanyang reaksyon. Ang boses ni Christian ay mahina, halos isang bulong. Ngunit umaling-awngaw ito sa buong silid na may bigat na mas matindi pa sa anumang sigaw. Masaya ka na ba sa ginawa mo, tiya? Sa ilalim ng matatalim na tingin ng mga taong kanina lamang ay nagtatawanan, nanatiling kalmado si Christian, ngunit ang kanyang katahimikan ay tila isang babala ng isang darating na tsunami. Hindi niya binigyan ng kahit isang sulyap ang kanyang tiyahin na si Doña Carmela, na tila naghihintay ng pagsusumamo o galit mula sa kanya. Sa halip, hinubad ni Christian ang kanyang kupas na itim na coat at marahang ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Elena. Maingat niyang binuhat ang kanyang asawa na tila ba ito ay isang babasaging kristal na binuo muli mula sa pagkakadurog. Habang naglalakad siya palabas ng bulwagan, ang mga hibla ng buhok ni Elena na naiwan sa sahig ay tila mga saksi sa isang kasalanang hindi kailanman malilimutan. Walang sino man ang nangahas na humarang sa kanyang daan. Ang aura ni Christian ay nagbago mula sa pagiging isang hamak na empleyado patungo sa isang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihang hindi nila maipaliwanag. Pagdating sa kanilang maliit at payak na tahanan, ang bawat sulok ay tila naging piping saksi sa bigat ng daladalang pighati. Inupo ni Christian si Elena sa gilid ng kanilang kama. Ang mga mata ni Elena ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa coat ni Christian. Tila ito na lamang ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundo ng mga buhay. "I'm here, Elena. Safe ka na." Ang bulong ni Christian, ang boses niya ay basag sa pigil na emosyon. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at isang malinis na tela. Lumuhod siya sa pagitan ng mga binti ni Elena at dahan-dahang sinimulang linisin ang mga bakas ng luha at alikabok sa mukha ng asawa. Ang bawat dampi ng kanyang mga daliri ay puno ng pagsisisi. Pagsisisi na pinanatili niya ang kanilang simpleng buhay sa takot na mabulabog ang kanilang kapayapaan nang hindi namamalayan na ito pala ang maglalagay kay Elena sa panganib. Dinala niya si Elena sa banyo at marahang pinaupo sa isang maliit na silya. Doon, sa ilalim ng banayad na daloy ng tubig na bumubuhos mula sa gripo, sinimulan niyang hugasan ang natitirang buhok ng asawa. Ang bawat galaw ni Christian ay tila isang ritual ng paglilinis, isang pagtatangkang burahin ang dumi ng kahihiyang ipinataw sa kanya. Habang hinahaplos ng kanyang mga palad ang anit ni Elena, naramdaman niya ang panginginig ng mga balikat nito. Sa wakas, ang hikbing kanina pa pinipigilan ni Elena ay kumawala. Isang tunog ng matinding sakit na tila nagpira-piraso sa puso ni Christian.
Hindi nagsalita si Christian. Hinayaan niyang umiyak si Elena hanggang sa maubos ang lakas nito habang ang kanyang sariling mga luha ay lihim na humahalo sa agos ng tubig. Sa sandaling iyon, ang kanilang pag-ibig ay hindi na lamang tungkol sa saya, kundi tungkol sa pagbabahagi ng pinakamaitim na bahagi ng kanilang pagkatao. Matapos patuyuin ang buhok ni Elena at maihiga ito, hinalikan ni Christian ang noo ng asawa hanggang sa dalawin ito ng isang mabigat na tulog. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at tumayo sa kanilang maliit na balkonahe. Ang kadiliman ng gabi ay tila naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Inilabas niya ang isang lumang cellphone na itinago niya sa loob ng maraming taon. Pinindot niya ang isang numero na alam niyang magpapabago sa takbo ng mundo ng mga taong nagpahirap sa kanyang asawa. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng isang anyo na malayo sa Christian na kilala ng lahat. Nang sagutin ang tawag, ang kanyang boses ay naging malamig na tila yelo, puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. "It's me. Activate everything." Ang utos niya sa wikang Ingles, ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. "I want the assets of the Carmela Group frozen by dawn. Every investor, every bank, every connection they have, cut them off." Gusto kong maramdaman nila kung paano mawalan ng lahat sa loob ng isang gabi. Tumigil siya sandali. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa mga ilaw ng lungsod na tila mga langgam sa kanyang paanan. "And one more thing, I want a formal invitation sent to their office tomorrow morning. Tell them the chairman of VLUX is coming home at siguraduhin ninyong hindi sila makakatulog sa takot." Ibinaba ni Christian ang telepono. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ihip, naghihintay sa pagsabog ng bagyong siya mismo ang nagpakawala. Ang leon na matagal nang natutulog sa likod ng luntian at mapayapang tupa ay sa wakas ay nagising na at walang sino man ang makakaligtas sa kanyang pagngangalit. "Huwag mong kalilimutan, Elena, kung hindi dahil sa perang itinapon ko sa putikan nung mamatay ang ina ni Christian, baka hanggang ngayon ay wala pa ring maayos na himlayan ang biyenan mo. Utang ninyo sa akin ang bawat hininga ninyo." Ang mga salitang yon ni Doña Carmela mula sa nakalipas na 10 taon ay tila mga linta na nakakapit sa isipan ni Elena habang nakatitig siya sa basag na salamin ng kanilang maliit na banyo. Hinawakan niya ang kanyang buhok, maikli, putol-putol, at tila isang alaala ng isang digmaang hindi niya hiningi. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatali sa isang konsepto na itinanim sa kanya mula nang pumasok siya sa pamilya ni Christian, ang utang na loob. Tila bumalik ang kanyang gunita sa araw ng libing ng ina ni Christian. Naaalala ni Elena ang asawa na noon ay isang batang lalaki lamang na basang-basa sa ulan, nakaluhod sa harap ng marangyang sasakyan ni Carmela. Doon, sa gitna ng kalsada, hindi iniabot kundi itinapon ni Carmela ang ilang bungkos ng pera sa putikan. "Pulutin mo yan, at huwag mo nang tatangkain pang lumapit sa akin muli." Ang sabi nito noon. Pinulot yon ni Christian ng walang kibo para lamang mabigyan ng dangal ang huling hantungan ng kanyang ina. Simula noon, naging tanikala ang perang yon. Bawat pangungutya, bawat sampal, at bawat utos ni Carmela ay tinanggap ni Elena nang nakayuko dahil sa takot na matawag na walang utang na loob. Nabalik lamang ang diwa ni Elena nang marinig niya ang marahas na paghampas sa kanilang pintuan. Ang tunog ng kahoy na tila mababasag ay yumanig sa buong kabahayan. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa kanya si Doña Carmela, ngunit wala na ang suot nitong mamahaling alahas. Ang kanyang mukha ay maputla, puno ng galit at bahid ng takot. Pumasok siya sa loob ng bahay ng walang pahintulot. Ang kanyang sapatos na may mataas na takong ay nag-iiwan ng dumi sa malinis na sahig ni Elena. "Nasaan ang asawa mo?" Ang bulyaw ni Carmela. Ang kanyang boses ay tila isang gadgad na bakal. "Anong ginawa niya?"
Bakit biglang na-freeze ang lahat ng accounts ng kumpanya namin? Sabihin mo sa kanya, huwag siyang maglaro ng ganito. Wala kayong karapatang saktan ako pagkatapos ng lahat ng itinulong ko sa inyo. Napaurong si Elena. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang takot na nanahan sa kanya ng 10 taon ay unting gumagapang paitaas. Hindi ko po alam. Wala pong kinalaman si Christian sa mga problema ninyo. Ang mahina niyang sagot. Huwag kang magmalinis. Isang marahas na hakbang ang ginawa ni Carmela patungo kay Elena. Itinaas nito ang kanyang kamay. Handang ibagsak ang isang sampal. Magbayad kayo. Ngayon din, ibalik ninyo ang lahat ng perang ginastos ko sa inyo. Pati na ang interes ng 10 taon. Kung hindi, ipapakulong ko kayong dalawa. Sa gitna ng pagtaas ng kamay ni Carmela, isang bagay ang nagbago sa loob ni Elena. Tumingin siya sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay sa mga putol-putol niyang buhok na sumisilip sa gilid ng kanyang paningin. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay biglang naging isang matigas na pader. Sa unang pagkakataon, hindi siya pumikit. Hindi siya yumuko. Sinalubong niya ang mga mata ni Carmela nang may paninindigan. Hindi na kami magbabayad sa inyo, Doña Carmela. Ang sabi ni Elena, ang boses niya ay hindi na nanginginig. Dahil ang bawat sentimo na ibinigay ninyo ay mahigit 10 beses na naming nabayaran ng aming luha at dangal. Wala na kaming utang sa inyo. Kayo ang may utang sa amin. Natigilan si Carmela. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Sa pagkakataong yon, ang tunog ng pagdating ng isang sasakyan sa labas ay pumutol sa tensyon. Ang marahang pagsara ng pinto ng isang mamahaling kotse ay narinig na sinundan ng mga hakbang na may awtoridad. Pumasok si Christian. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na piraso ng papel. Lumakad siya sa pagitan ni Elena at Carmela, tila isang pader na hindi matitibag. Gusto mo ng bayad, tiya? Ang tanong ni Christian, ang boses ay malamig at puno ng pangungutya. Inilahad niya ang papel, isang tseke na may nakasulat na halagang sapat na upang mabili ang buong mansyon ni Carmela. Heto ang bayad sa perang itinapon mo sa putikan 10 taon na ang nakalilipas. Kunin mo yan. At pagkatapos ay umalis ka sa pamamahayhay ko. Kinuha ni Carmela ang tseke nang nanginginig ang mga daliri. Ngunit bago pa siya makapagsalita, idinagdag ni Christian ang huling salitang nagpaguho sa mundo ng matanda. Sana ay masiyahan ka sa perang iyan dahil iyan na ang huling sentimong mahahawakan mo. Simula ngayong oras na ito, wala nang bangko sa bansang ito ang tatanggap ng pangalan mo. You are officially bankrupt, Carmela. Ang kapangyarihan ay parang buhangin sa palad. Habang lalo mong hinihigpitan ang iyong kapit, lalo lamang itong tumatapon sa mga puwang ng iyong mga daliri. Para kay Doña Carmela at sa kanyang mga alipores, ang buhangin ay hindi lamang basta tumapon. Ito ay naging isang malakas na agos na lumulunod sa kanilang mga mararangyang buhay. Sa loob ng isang eksklusibong subdivision, ang katahimikan ng tanghali ay bumasag sa takot ng mga tinatawag na amigas ni Carmela. Ang mga babaeng ito, nakahapon lamang, ay humahalakhak habang kinukunan ng video ang kahihiyan ni Elena ay ngayoy hindi magkandamayaw sa pagtatago. Ang mabilis na pag-vibrate ng kanilang mga mamahaling telepono sa ibabaw ng mga lamesang gawa sa kristal ay tila mga tunog ng paparating na hatol. Isa-isang nagsisidatingan ng mga mensahe mula sa kanilang mga asawa. Ang kanilang mga pautang sa bangko ay biglang kinansela. Ang mga kontrata ng kanilang mga negosyo ay tinapos ng walang babala. At ang kanilang mga pangalan ay naging itim na marka sa mundo ng komersyo. Samantala, sa payak na tahanan ni na Elena at Christian, ang amoy ng bagong tela ay humalo sa bango ng nilulutong hapunan. Binuksan ni Christian ang pinto ng kanilang silid at bumulaga kay Elena ang isang taanawing hindi niya akalain. Sa ibabaw ng kanilang kama at maging sa mga silya
ay nakalatag ang napakaraming paper bags mula sa mga pinakasikat at mamahaling butik sa bansa. 100 bagong damit, iba't ibang kulay, iba't ibang disenyo, lahat ay pinili ng may pag-iingat. Christian, ano ito? Ang mahinang tanong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Masyadong marami ito. Hindi natin kailangan ang lahat ng ito. Lumapit si Christian at hinawakan ang mga kamay ng asawa. Gusto kong malaman mo, Elena, na simula ngayon, wala nang sinumang titingin sa iyo ng mababa. Ang mga damit na ito ay hindi para baguhin ka, kundi para maging protection mo laban sa mga taong ang tingin sa halaga ng tao ay nasa panlabas lamang. Tumingin si Elena sa mga naglalakihang brand, sa mga telang gawa sa seda at puntas. Ngunit sa gitna ng karangyang iyon, ang kanyang mga mata ay napatigil sa isang simpleng puting bestida na nasa dulo ng kama. Wala itong dekorasyon, walang kumikinang na bato, ngunit ito ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sarili bago nangyari ang trahedya. Dahan-dahan niyang kinuha ang puting bestida at niyakap ito sa kanyang dibdib. Ito ang pipiliin ko. Ang sabi niya habang ang isang mainit na luha ay pumatak mula sa kanyang mga mata, isang luha ng pagpapakumbaba sa gitna ng nagbabagong mundo. Niyakap siya ni Christian ng mahigpit. Kahit anong isuot mo, Elena, ikaw pa rin ang reyna ng buhay ko. Ang mga taong tumawa sa iyo kagabi, sila naman ang iiyak ngayon. Sinisigurado ko sa iyo, bawat patak ng luha mo ay may katumbas na pagbagsak para sa kanila. Habang nagaganap ang mapayapang sandaling ito, sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Doña Carmela sa dilim ng kanyang opisina. Ang tanging liwanag na makikita ay ang mula sa kanyang laptop. Binabasa niya ang isang balita na tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang dibdib. Velux Group acquires major stakes in Carmela Industries. Total takeover imminent. Sa ibaba ng balita, may isang larawan ng misteryosong chairman ng Velux. Bagamat nakatalikod ito, ang tindig, ang hubog ng mga balikat, at ang pamilyar na paraan ng pagtayo ay tila isang multo na bumabangon mula sa kanyang nakaraan. Nanginig ang mga kamay ni Carmela. Ang kanyang telepono ay muling umilaw. Isang tawag mula sa kanyang asawa na kasalukuyang nasa ibang bansa. Ngunit bago pa niya ito masagot, isang nanggagalaiting sigaw ang narinig mula sa labas ng kanyang bahay. Ang mga creditors at ang mga taong pinagkakautangan niya ay nagsimula nang dumagsa sa kanyang tarangkahan. Ang takot na naramdaman ni Elena sa gitna ng bulwagan kagabi ay tila lumipat na sa puso ni Carmela. At sa pagkakataong ito, walang gunting na makakaputol sa parusang dumarating. Akala mo ba ay mananatiling nakatago ang baho ng iyong pagkatao, Carmela? Ang mga pader na dati ay nagtatanggol sa iyo, ngayon ay sila mismo ang nagbubulong ng iyong mga kasalanan. Ang mga salitang ito ay hindi nagmula sa sinumang kaaway, kundi mula sa sariling budhi ni Doña Carmela habang nakasilip siya sa pagitan ng mga mamahaling kurtina ng kanyang mansyon. Sa labas ng kanyang tarangkahan, ang ingay ng mga tao ay tila isang koro ng mga bubuyog. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyuko. Sa tuwing niw o tuwing dadaan ang kanyang sasakyan, ay ngayoy nagtitipon-tipon. Ang kanilang mga mata ay puno ng mapanghusgang titig. Ang tsismis ay mabilis pang kumalat kaysa sa apoy. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng kanyang negosyo at ang video ng kanyang kalupitan kay Elena ay naging mitya ng kanyang pagkasunog. Ang boses ng telepono ay paulit-ulit na humihiwa sa katahimikan ng silid. Ngunit wala nang balak si Carmela na sagutin ito. Alam niya na ang bawat tawag ay alinman sa isang bangko na naniningil o isang kaibigang tumatawag para lamang mangutya sa ilalim ng balatkayo ng pag-aalala. Ang kanyang mga amigas na dati ay nakapalibot sa kanya sa bawat party
ay isa-isa nang naglaho, tila mga anino na nawawala sa oras ng kadiliman. Sa kabilang dako, sa tahimik na dapit hapon, naglalakad sina Elena at Christian sa isang maliit na parke na malayo sa ingay ng lungsod. Nakasuot si Elena ng isang simpleng bandana upang itago ang kanyang gupit na buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na kasing lungkot ng dati. Nararamdaman niya ang kakaibang katahimikan sa paligid, isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Christian, tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang mahinang sabi ni Elena habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang mga taong dati ay tinitignan ako ng may panghahamak, ngayon ay tila umiiwas sa aking tingin. Ano ba ang nangyayari? Hinawakan ni Christian ang kamay ni Elena. Ang kanyang mga daliri ay nagbibigay ng init at katiyakan. Ang katotohanan ay parang tubig. Elena, kahit anong gawin nilang pagpigil, makakahanap ito ng daan para lumabas. Ang mga taong nanakit sa'yo ay natututo na ngayon kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kahihiyan. Ngunit sa kabila ng mga salitang ito, may isang lihim na dalahin si Christian. Sa kanyang bulsa ay may isang lumang litrato, isang litrato ng kanyang ina na kasama si Carmela noong sila ay bata pa. Isang lihim ang nakatago sa likod ng litratong yon, isang katotohanan tungkol sa kung paano ninakaw ni Carmela ang mana na dapat ay para sa kanyang ina, ang dahilan kung bakit sila naghirap habang nagpapakasasa si Carmela sa yaman na hindi naman sa kanya. Habang bumabalik sila sa kanilang sasakyan, isang itim na sobre ang nakaselyo sa kanilang pintuan. Walang pangalan ng nagpadala, tanging ang amoy ng mamahaling pabango na pamilyar kay Elena ang nananatili dito. Nang buksan ni Christian ang sobre sa loob ng bahay, isang piraso ng papel ang bumulaga sa kanila. Wala itong sulat. Tanging isang larawan ng batang si Christian na umiiyak sa tabi ng kabaong ng kanyang ina. At sa gilid nito ay may bakasang sunog. Ang mukha ni Christian ay biglang nagbago. Ang kanyang pagiging mahinahon ay napalitan ng isang madilim na determinasyon. Alam niya na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa buhok ni Elena o sa pera ni Carmela. Ito ay tungkol sa isang matagal ng katarungang kailangang makamit. May mga multo na ayaw manahimik, Elena. Ang bulong ni Christian. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala nang matitirang anino ang mga Carmela. Sa mansyon, habang iniinom ni Carmela ang kanyang alak sa gitna ng dilim, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang florera ang narinig mula sa ibaba. Tumayo siya. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Walang tao sa paligid, tanging ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok mula sa isang bukas na bintana. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, isang bagong sobre ang nakapatong. Sa loob nito ay ang gupit na buhok ni Elena na kinuha niya kagabi. Ngunit ngayon ay may kasama itong isang gintong susi at isang maliit na nota. Ang bawat hibla ay may kapalit na hininga ng iyong korona. Bukas, mawawala ang lahat. Ang sining ng paghilom ay hindi nagsisimula sa paglimot, kundi sa pagtanggap sa mga pilat na iniwan ng nakaraan. Sa loob ng isang eksklusibong salon sa gitna ng Makati, ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na bumabalot sa bawat sulok. Walang ibang tao sa loob, kundi si Elena, si Christian, at ang pinakamagaling na hairstylist sa bansa na personal na tinawagan ni Christian. Ang bawat bintana ay natatakpan ng mararangyang kurtina, sinisiguradong walang mapanghusgang mata ang makakakita sa kahinaan ni Elena sa sandaling ito. Dahan-dahang tinanggal ni Christian ang bandana sa ulo ni Elena. Sa ilalim ng malakas na ilaw, ang putol-putol at hindi pantay na gupit ng kanyang buhok ay tila isang malupit na mapa ng bawat pangungutya ni Doña Carmela. Napapikit si Elena. Ang kanyang mga kamay
ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng upuan. Nararamdaman niya ang init ng mga palad ni Christian sa kanyang mga balikat. Isang tahimik na pangakong hindi siya mag-iisa. Trust me, Elena. Ang bulong ni Christian sa kanyang asawa habang nakatingin sila sa malaking salamin. Ngayon, hindi ka na magtatago. Ngayon, ipakikita natin sa kanila kung sino ang tunay na may hawak ng korona. Sinimulan ng stylist ang kanyang trabaho. Ang tunog ng bawat paggalaw ng gunting ay tila isang maingat na musika sa loob ng silid. Hindi ito ang marahas na tunog ng gunting ni Carmela na nagnakaw ng kanyang dangal. Ito ay isang banayad na paghubog, isang pag-aayos sa isang nagibang sining. Habang unti-unting nagkakaroon ng anyo ang kanyang buhok, naramdaman ni Elena ang paggaan ng kanyang kalooban. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao. Ang Elenang takot, ang Elenang laging yumuyuko, ang Elenang busabos sa mata ng iba. Matapos ang ilang oras, dahan-dahang imulat ni Elena ang kanyang mga mata. Ang babaeng nasa harap niya sa salamin ay tila isang estranghero, ngunit isang estrangherong matagal na niyang gustong makilala. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, isang chic at sopistikadong pixie cut na nagbigay diin sa kanyang matitikas na panga at malalalim na mga mata. Hindi ito hitsura ng isang biktima. Ito ang hitsura ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Isang matamis at banayad na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Ang unang tunay na ngiti matapos ang mahabang panahon. Hinawakan niya ang kanyang buhok, hindi na may takot, kundi may paghanga. Salamat, Christian. Ang bulong niya, ang kanyang tinig, ay puno ng bagong natuklasang lakas. Ngunit ang katahimikan ng salon ay malayo sa kaguluhang nangyayari sa opisina ng Carmela Industries. Sa loob ng silid na puno ng mga nagkalat na papeles at basag na mga kristal, parang isang nasugatang hayop si Doña Carmela. Ang bawat tawag mula sa kanyang mga tauhan ay balita ng pagkatalo. Ma'am, kinuha na ng Vilax ang aming main warehouse. Madam, ang mga investors natin ay nasa labas na at nagwawala. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanyang opisina ay hindi marahas, ngunit ang awtoridad na dala nito ay nagpatahimik sa buong palapag. Pumasok si Christian. Wala na ang kanyang lumang t-shirt. Suot na niya ang isang pasadyang barong na gawa sa pinakamahal na pinya silk. Ang kanyang tindig ay tila isang bundok na hindi matitibag. Anong ginagawa mo rito, pulubi? Ang nanginginig na sigaw ni Carmela, pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Umalis ka bago ko tawagin ang mga security. Ngumiti si Christian, isang ngiting tila yelo sa lamig. Ang mga security na tinutukoy mo, tiya, sila ay empleyado na ngayon ng Vilax at sa pagkakaalam ko, ang gusaling ito ay hindi na sayo. Inilapag ni Christian ang isang dokumento sa ibabaw ng lamesa ni Carmela. Pirmahan mo ito, ang pagsuko ng lahat ng natitira mong ari-arian para mabayaran ang mga utang mo. Kung hindi, ang susunod na makakausap mo ay ang mga abogado ng gobyerno tungkol sa mga ilegal na transaksyong ginawa mo. 10 taon na ang nakalilipas. Nalaglag ang panga ni Carmela. Ang lalaking itinuring niyang basura, ang lalaking tinapakan niya ang asawa, ay ang siyang may hawak ng lubid na nakapulupot sa kanyang leeg. Sino ka ba talaga, Christian? Ang nanginginig na tanong ni Carmela. Lumapit si Christian, sapat na upang maamoy ni Carmela ang bango ng tagumpay. Ako ang anak ng babaeng ninakawan mo. Ako ang asawa ng babaeng hinaras mo. At simula ngayong araw, ako ang magiging dahilan kung bakit mo pagsisisihan ang bawat segundong nabuhay ka sa kasinungalingan. Ang kasinungalingan ay parang isang madilim na anino. Maaari itong magtago sa bawat sulok ng karangyaan, ngunit sa oras na tumama ang liwanag ng katotohanan, wala itong ibang patutunguhan kundi ang maglaho. Sa loob ng ilang araw, ang mundo ng mga tinatawag na high society sa bansa ay niyanig ng isang revelasyon
na mas matindi pa sa anumang lindol. Ang video ng pagkakapahiya ni Elena ay mabilis na napalitan ng isang mas malinaw at mas nakapanghihilakbot na video. Sa bawat screen ng cellphone, sa bawat computer sa mga opisina, at sa bawat balita sa telebisyon, napanood ng buong bansa ang katotohanan. Gamit ang sopistikadong teknolohiya ng VLOX, na-recover ni Christian ang nakatagong anggulo ng CCTV sa mansyon ni Carmela. Malinaw na nakita ang bawat galaw, ang mabilis at kalkuladong paglusot ng kamay ni Doña Carmela sa loob ng bag ni Elena, ang paglalagay ng kwintas, at ang kanyang mapanuyang ngisi bago siya sumigaw ng magnanakaw. Ang ingay ng mga keyboard at ang mabilis na pag-vibrate ng mga notification sa social media ay tila naging isang malakas na hiyaw ng katarungan. Ang mga taong dati ay nakichismis at nangutya kay Elena ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang galit ng publiko ay tumama sa mga amigas ni Carmela na tila isang malakas na bagyo. Sa loob ng isang eksklusibong coffee shop, nagtipon-tipon ang tatlo sa pinakamalapit na kaibigan ni Carmela. Ngunit wala na ang tawanan at ang tunog ng pag-untog ng mga tasa ng mamahaling kape. Ang bawat isa sa kanila ay balisa. Ang kanilang mga mata ay pagod at puno ng takot. I can't believe Carmela did that. Napaka-toxic niya talaga ever since. Ang nanggagalaiting sabi ni Sofia, habang mabilis na nag-aayos ng kanyang buhok upang itago ang kanyang mukha. Dahil sa kanya, pati ang negosyo ng asawa ko ay nadadamay. Everyone is boycotting our stores. Sinabi mo pa. Ang sagot ni Marites, ang babaeng kumuha ng video sa paggupit ng buhok ni Elena. Dapat nating sabihin na napilitan lang tayo, na tinakot tayo ni Carmela. We have to save our own skins, girls. Hindi tayo pwedeng lumubog kasama ang babaeng iyon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng kanilang bagong tahanan na puno ng init at pagmamahal, tahimik na pinapanood ni Elena ang balita. Nakaupo siya sa tabi ni Christian, ang kanyang bagong gupit na buhok ay bahagyang hinahaplos ng hangin mula sa bukas na bintana. Ang kanyang pakiramdam ay tila isang mabigat na pasanin ang unti-unting inaalis sa kanyang mga balikat. Nakikita mo ba yan, Elena? Ang mahinang tanong ni Christian, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang bawat taong tumawa sa iyong paghihirap ay ngayon nagkakanya-kanyang takbo para iligtas ang kanilang mga sarili. Ang kanilang pagkakaibigan ay kasing babaw lamang ng kanilang mga bulsa. Tumingin si Elena sa screen. Sa mukha ng mga babaeng dati ay itinuturing niyang mga diyosa ng kagandahan at yaman. Ngayon, nakikita niya sila sa kanilang tunay na anyo. Mga taong takot, makasarili at walang tunay na dangal. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya nakaramdam ng galit, kundi isang uri ng matinding awa. Minsan, ang pinakamasakit na parusa ay hindi ang mawalan ng pera. Christian, ang sabi ni Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng hapon. Kundi ang makita ang sarili mo sa salamin at malaman na wala nang natitira sa iyong pagkatao, kundi ang iyong mga pagkakamali. Hinawakan ni Christian ang kamay ni Elena at dahan-dahan itong hinalikan. Tapos na ang oras ng kanilang paghahari, Elena. Ang bawat video, bawat post, at bawat chismis na ginamit nila laban sa iyo ay siya ring gagamitin ng tadhana upang ubusin sila. Sa mansyon ni Carmela, na ngayoy tila isang abandonadong kastilyo, ang bawat pagtunog ng doorbell ay tila isang babala ng kamatayan. Dumating na ang mga subpoena. Ang mga dating kaibigan ay nagsimula ng magpadala ng mga liham mula sa kanilang mga abogado. Itinuturo siya bilang nag-iisang utak ng lahat ng panggigipit, ang Baydasap. Ang dangal na pilit nilang ninakaw kay Elena ay ngayoy naging isang nagniningning na korona na hinding-hindi na nila muling mahahawakan habang sila ay unti-unting nalulunod sa sarili nilang putikan. Hindi sapat ang lahat ng material na bagay na ito, Elena.
Kahit pabalutin kita ng ginto at diamante, alam kong hindi nito mabubura ang bawat luhang pumatak sa'yo dahil sa akin. Ang tinig ni Christian ay tila isang banayad na daluyong ng dagat sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakaupo sila sa buhanginan ng isang pribadong baybayin na pag-aari na ngayon ni Christian. Ang tanging liwanag ay mula sa nagniningning na buwan at ang maliliit na lampara na nakatusok sa paligid. Ang ihip ng hangin ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalikasan, malamig ngunit may dalang bango ng dagat na nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan. Hinawakan ni Christian ang mga kamay ni Elena. Ang kanyang mga hinlalaki ay marahang hinahaplos ang mga kalyo sa palad ng asawa, mga kalyong saksi sa mga taon ng kanilang paghihirap. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Elena, mga matang puno ng pagtataka at bahagyang takot. I'm sorry if I kept the truth for so long. Ang pagpapatuloy ni Christian, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang yaman na nakikita mo, ang Vilux Group, ay hindi ko hiningi. Ipinamana yan sa akin ng lolo ko. Sa side ng tatay ko, isang pamilyang kinalimutan ko dahil sa sakit na idinulot nila sa aking ina. Pinili kong mabuhay ng payak kasama ka dahil gusto kong makasiguro. Gusto kong maramdaman na may magmamahal sa akin hindi dahil sa kung anong meron ako, kundi dahil sa kung sino ako. Napatigil ang mundo ni Elena sa narinig. Tila bumalik ang kanyang gunita sa mga gabi kung kailan pinaghahati-hatian nila ang isang pirasong tuyo sa mga araw na nilalakad nila ang mahabang distansya para lamang makatipid sa pamasahe. Ang lahat ng hirap na yon ay tila naging isang malaking mantsa sa kanyang isipan. Christian, bakit? Ang nanginginig na tanong ni Elena. Naranasan nating magutom. Naranasan nating mahiya sa mga pinagkakautangan natin. At habang tinitiis ko ang bawat pang-aalipusta ni Carmela dahil sa kahirapan natin, alam mo palang mayroon kang kakayahang pigilan ng lahat ng iyon. Yumuko si Christian, ang bigat ng katotohanan ay tila isang dambuhalang bato sa kanyang dibdib. Dahil natakot ako, Elena, nakita ko kung paano nilamon ng pera ang pagkatao ni Carmela at ng buong pamilya ko. Akala ko, kapag nanatili tayong mahirap, mananatili tayong totoo. But I was wrong. Sa sobrang takot kong mawala ang pag-ibig mo dahil sa yaman, nakalimutan kong ang kahirapan pala ang unti-unting kikitil sa'yo. Forgive me for being selfish. Naramdaman ni Elena ang isang mainit na emosyon na bumabalot sa kanyang puso. Hindi ito galit, kundi isang malalim na pag-unawa. Hinawakan niya ang pisngi ni Christian, pinipilit itong iharap sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang lalaking makapangyarihan sa mata ng mundo, ngunit isang batang sugatan sa harap niya. Christian, hindi mo kailangang magtago para mahalin kita. Ang bulong ni Elena, ang kanyang tinig ay tila isang awit ng pagpapatawad. Mahal kita noong wala tayong makain at mahal kita ngayon kahit pa ikaw na ang pinakamayamang tao sa mundo. Ang yaman ay hindi mo pagkatao, Christian. Iyan ay kagamitan lamang para protektahan ang mga mahal mo. Dahan-dahang lumapit si Christian at isinandal ang kanyang noo sa noo ni Elena. Ang kanilang mga hininga ay nagsama, isang sandali ng wagas na koneksyon na walang halong kasinungalingan. Sa pagkakataong yon, ang katahimikan ng gabi ay naging sapat na saksi sa muling pagbubuklod ng kanilang mga kaluluwa. Ang pag-ibig na dumaan sa apoy ng kahirapan ay ngayoy mas pinatitibay ng ginto ng katotohanan. Marahang hinalikan ni Christian ang noo ni Elena, isang halik na puno ng pangako at proteksyon. Starting tomorrow, we won't hide anymore. No more secrets, no more pain. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang langman na sandali, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng pag-vibrate ng cellphone ni Christian sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin ito ni Christian, ang kanyang mukha ay biglang nanigas. Ang liwanag sa kanyang mga mata
ay napalitan ng isang madilim na anino ng kaba. "Christian, nahanap na namin siya," ang sabi ng boses sa kabilang linya. Ang lalaking nagmamanipula sa mga bank accounts ni Carmela bago pa tayo kumilos. Hindi lang tayo ang nagnanais na bumagsak ang mga Carmela. May ibang tao at mukhang kilala ka niya. Tumingin si Christian kay Elena na ngayoy nag-aalalang nakatingin sa kanya. Ang panganib na akala niya ay tapos na ay tila isang bagong pahina pa lamang na bubukas. Isang nakaraan na akala niya ay ibinaon na niya ng buhay ay muling kumakatok sa kanilang pintuan. Wala na akong dangal, wala na akong pera, at wala na akong bukas. Kaya sisiguraduhin kong wala ka ring matitirang kahit ano, Elena. Isasama kita sa aking paglubog. Ang mga salitang ito ay tila mga uod na gumagapang sa isipan ni Doña Carmela habang nakaupo siya sa loob ng isang madilim at mabahong motel sa gilid ng Maynila. Ang amoy ng mura at matapang na alak ay humahalo sa alikabok ng silid na malayo sa marangyang mansyong kanyang kinagisnan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kislap ng kapangyarihan ay ngayoy malalim, madilim at puno ng bahid ng kabaliwan. Ang bawat pagkalansing ng mga bote sa sahig ay tila isang paalala ng kanyang mabilis na pagbulusok patungo sa impyerno. Sa kabilang dako, sa kabila ng babala ni Christian, pinili ni Elena na bumisita sa isang maliit na simbahan kung saan siya madalas magdasal noong sila ay mahirap pa. Para sa kanya, ang katarungang nakamit nila ay hindi sapat kung hindi niya malilinis ang kanyang sariling puso mula sa poot. Ngunit habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo ng simbahan, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang bawat tunog ng kanyang mga hakbang sa lumang kahoy na sahig ay tila may kasabay na isang mabigat at nanginginig na hininga. Bago pa man siya makalingon, isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang braso at hinila siya patungo sa isang madilim na sulok sa likod ng altar. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Ang nanggagalaiting bulong ni Carmela, ang kanyang mukha ay malapit na malapit kay Elena. Sapat na upang maamoy ng huli ang nakakasulasok na amoy ng alak. May hawak siyang maliit na kutsilyo, nanginginig ang kanyang mga daliri habang idinidikit ang talim sa leeg ni Elena. "Ikaw ang nagnakaw ng buhay ko. Ikaw at ang asawa mong ahas." Hindi sumigaw si Elena. Sa kabila ng talim na nasa kanyang balat, tiningnan niya si Carmela nang may halong lungkot at awa. "Wala akong ninakaw sa iyo, Tia Carmela. Ang sarili mo ang nagnakaw ng lahat sa iyo. Ang kasakiman mo ang pumatay sa dangal mo. Huwag mo akong pangaralan." Ang hiyaw ni Carmela, ngunit bago pa niya maigalaw ang kutsilyo, isang malakas na tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng simbahan ang umalingaungaw. Hindi si Christian ang pumasok, kundi isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Ang tindig ay tila isang aninong nabuhay mula sa dilim. Ang bawat hakbang nito ay kalmado, ngunit bawat segundo ay tila nagpapabigat sa hangin sa loob ng simbahan. "Bitawan mo siya, Carmela," ang sabi ng lalaki. Ang boses ay malalim at pamilyar, ngunit may dalang kakaibang panganib na hindi pa nararamdaman ni Elena noon. Natigilan si Carmela. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot nang makilala ang lalaki. "Ikaw! Ikaw ang lalaking nasa mga panaginip ng asawa ko. Ang lalaking nagnakaw ng aming mga shares bago pa kumilos si Christian." Sa isang mabilis na pagkakataon, nang mawala ang atensyon ni Carmela, tinangkang lumayo ni Elena, ngunit sa kanyang pagkataranta, nadulas si Carmela sa basang bahagi ng sahig. Ang kutsilyong hawak niya ay tumalsik, at ang kanyang sariling braso ay sumabit sa isang matulis na bahagi ng lumang bakal na rehas. Isang mahapdi at mabilis na tunog ng pagkakasugat ang narinig, kasunod ng isang malakas na hiyaw ng sakit mula kay Carmela. Nabitawan niya si Elena. Nadapa si Carmela sa paanan ng misteryosong lalaki. Ang kanyang dugo ay nagsimulang dumanak sa malamig na sahig ng simbahan. Lumapit ang lalaki at tumayo sa tapat ni Carmela.
tinitignan ng matanda na tila isang insektong naghihingalo. Hindi si Christian ang dapat mong kinatakutan, Carmela, kundi ang mga taong kinalimutan mo na matagal na nating pinagtulungang sirain. Ang tadhana ay hindi marunong makalimot. Tumingin ang lalaki kay Elena. Isang matalim ngunit makahulugang tingin. Sabihin mo sa asawa mo, Elena, ang unang bahagi ng bayad ay nakuha ko na. Magkita tayo sa huling yugto. Bago pa man makapagsalita si Elena, ang lalaki ay mabilis na naglaho sa anino ng mga haligi na tila ba hindi siya kailanman nandoon. Naiwan si Elena na nakatayo sa gitna ng simbahan habang si Carmela ay nakahandusay sa sahig, umiiyak at namamaluktot sa sakit. Hindi lamang dahil sa sugat, kundi dahil sa katotohanang may mas matinding halimaw pa palang naghihintay sa kanya sa labas ng kapangyarihan ni Christian. Ang katahimikan ng simbahan ay nabasag muli ng mabilis na pagdating ni Christian. Ang kanyang mukha ay puno ng takot para sa asawa. Ngunit nang makita niya ang eksena, ang kanyang mga mata ay napatigil sa isang itim na balahibo na naiwan sa sahig, ang marka ng lalaking matagal na niyang kinatatakutan. Ang kapangyarihan ay isang nakalalasing na gamot, at ang pagkawala nito ay mas masakit pa sa anumang kamatayan. Sa mga araw na sumunod, ang dating marangyang mansyon ni Doña Carmela ay unti-unting naging isang sementeryo ng mga alaala. Ang bawat kagamitan, bawat piraso ng kasangkapan, at bawat palamuti sa dingding ay kinumpis ka ng mga ahensya ng gobyerno at ibinenta sa mga subasta. Mula sa maluho at elegante, ang mansyon ay naging isang malamig na konkretong kahon na walang laman, tanging ang mga anino at alikabok ang naninirahan. Ang mga dating tauhan ni Carmela na matagal na nagtiis sa kanyang mga pangaapi ay isa-isang nag-alisan. Wala nang nagmamalasakit na tulungan siya o bigyan siya ng kahit anong awa. Sa kanyang pag-iisa, si Carmela ay naglakad-lakad sa mga walang lamang silid. Ang kanyang isipan ay nilamon ng mga larawan ng kanyang nakaraan. Ang mga halakhak, ang mga party, at ang mga tagumpay, lahat ay tila mga multong lumilitaw at naglalaho sa kanyang paningin. Sa loob ng isang maliit na selda, sa presinto ng pulisya, si Carmela ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay puno ng galos at dumi. Ang suot niya ay ang parehong damit na sinuot niya noong tangkain niyang saktan si Elena. Sa simbahan, wala nang bakas ng karangyaan sa kanyang pananamit. Ang mga alahas, ang mamahaling sapatos, at ang kanyang pinagmamalaking makeup. Ang mukha niya ay maputla, payat, at puno ng mga luha. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang bakal na pinto ng kanyang selda ay biglang bumukas. Pumasok si Christian. Ang kanyang mukha ay matigas at walang emosyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang bombang handang sumabog. "Bakit ka nandito, Christian? Di ba't masaya ka na nakikita akong naghihirap?" Ang mahinang tanong ni Carmela. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. "Ano pa ba ang gusto mo sa akin? Hindi pa ba sapat ang lahat ng kinuha mo?" Hindi sumagot si Christian. Sa halip, inilapag niya ang isang maliit na kahon sa sahig ng selda. Ang kahon ay gawa sa lumang kahoy na narra, ang parehong kahon na binigay ni Elena kay Carmela sa simula ng kanilang kasaysayan. "Ano ito?" ang tanong ni Carmela. "Buksan mo," ang sagot ni Christian. Nang buksan ni Carmela ang kahon, tumambad sa kanya ang isang lumang litrato, ang litrato ng kanyang kabataan kasama ang ina ni Christian. Sa likod ng larawan ay nakasulat ang mga sumusunod na salita. "Binaliwala mo ang aming pagkakaibigan, ninakawan mo ang aming pamilya, at sinira mo ang kinabukasan ng anak ko. May araw ding magbabayad ka para sa lahat ng ito." Ang mga mata ni Carmela ay biglang napuno ng luha. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang kasalanan, ang pagtataksil niya sa kanyang kaibigan, ang pagnanakaw niya ng kanilang mana,
at ang walang awa niyang pagpapahirap kay Elena. Ang lahat ng nagawa niya, ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila walang silbi. Sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagbagsak, ang pagkawala ng hindi lamang ang kanyang mga ari-arian, kundi pati na rin ang kanyang sariling kaluluwa. Sino ang may pakana nito? Ang nanginginig na tanong ni Carmela. Sino ang nagpapadala sa akin ng mga mensahe? Sino ang humahawak sa mga account ko? Hindi ako, Carmela. Ang sagot ni Christian. May mga taong ang puot ay mas malalim pa kaysa sa pagkamuhi ko, at ang kanilang parusa ay mas malupit pa sa anumang kayang kong gawin. Tinalikuran siya ni Christian at tahimik na lumabas ng selda. Sa gitna ng kadiliman at amoy ng kawalan, si Carmela ay naiwan na lumuluha at nanghihinayang. Sa pagkakataong yun, natanto niya na ang pagbagsak ng kanyang imperyo ay hindi gawa ng kamay ni Christian, kundi ng mga multo ng kanyang sariling nakaraan. Mga multong hinding-hindi na niya matatakasan. Sa labas ng presinto, naghihintay si Elena kay Christian. Hinawakan niya ang kanyang kamay at tinitigan ito nang may pag-aalala. Okay ka lang ba, Christian? Kailangan pa ba nating ipagpatuloy ito? Hindi ba sapat na ang lahat ng nawala na sa kanila? Tumingin si Christian kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Hindi ito tungkol sa atin, Elena. Ito ay tungkol sa pagpapanagot sa mga taong naninira sa buhay ng iba. May mga desisyon na kailangang gawin at may mga katarungang kailangang makamit. Kahit pa mga hulugan, na harapin natin ang pinakamadilim na bahagi ng ating pagkatao. Sa kalayuan, isang itim na sasakyan ang tahimik na naghihintay sa kanila. Ang mga tinted na bintana nito ay tila mga matang nagmamasid, naghihintay ng susunod na galaw. Ang giyera ay hindi pa tapos. Ang katotohanan ay mas malalim, mas madugo, at mas mapanganib pa kaysa sa anumang inaasahan nila. Ang imperyo ay bumagsak, ngunit may mga balakid pa silang kailangang harapin. Mga balakid na maaaring sumira sa kanilang pag-ibig, sa kanilang mga buhay, at sa kanilang kinabukasan. Hindi sapat ang lahat ng bilyon sa mundo para bayaran ang bawat luhang pumatak sa harap ng puntod na ito, Elena. Dito nagsimula ang lahat ng galit ko, at dito ko rin sana gustong makatagpo ng kapayapaan. Ang tinig ni Christian ay bahagyang nangangatog habang humahampas ang malamig na simoy ng hangin sa libingan. Maaga pa ang umaga, at ang hamog ay tila isang manipis na belo na bumabalot sa sementeryo, nagbibigay ng isang mapayapa, ngunit malungkot na atmosfera. Nakatayo sila sa harap ng isang payak na puntod, malayo sa mararangyang mausoleyo ng mga mayayaman. Ang pangalang nakaukit sa lumang semento ay halos burado na ng panahon, Maria Clara Santos Valdez. Dahan-dahang lumuhod si Christian sa damuhan. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nababasa na ng hamog, ngunit tila wala siyang pakialam. Inilapag niya ang isang bungkos ng sariwang puting bulaklak sa ibabaw ng marmol. Sa loob ng maraming taon, pumupunta siya rito ng mag-isa, pasa ng bigat ng isang lihim na hindi niya maibahagi kahit kay Elena. Ngunit ngayon, sa ilalim ng malungkot na kalangitan, naramdaman niyang oras na para buksan ang pintuan ng kanyang nakaraan. Dito kami itinapon ni Tia Carmela. Elena, ang pagpapatuloy ni Christian, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puntod. Noong mamatay si nanay, wala kaming kahit ano. Ang lupang ito, ang kabaong na ginamit niya, lahat iyan ay galing sa limos ni Carmela. Pero ang hindi alam ng mundo, ang perang itinapon niya sa akin ay galing sa mga alahas ni nanay na ninakaw niya noong nag-aagaw, buhay pa ang nanay ko. She didn't just insult us, she robbed a dying woman. Naramdaman ni Elena ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Lumapit siya at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Christian. Ngayon ay naiintindihan na niya ang lalim ng sugat na daladala ng kanyang asawa. Ang bawat pagtitiis nito sa mga nagdaang taon
ay hindi lamang dahil sa pagpapakumbaba, kundi dahil sa isang pangako na hinding-hindi na muling magpapaapi sa mga taong nagnakaw ng kanilang dangal. Christian, ang mahinang tawag ni Elena. Kaya mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Kaya mo ba kinuha ang yaman ng mga Valdez para ipaghiganti ang nanay mo? Tumingin si Christian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Akala ko nung una, sapat na ang makita silang naghihirap. Pero noong nakita kitang nakaluhod sa salyon, duguan ng anit at putol ang buhok, doon ko na-realize na ang paghihiganti ay walang katapusan. Elena, natatakot ako. Natatakot ako na baka sa paghahanap ko ng hustisya, maging katulad na rin ako ni Carmela. Humarap si Elena sa kanya at lumuhod din sa tabi nito. Kinuha niya ang isang pirasong puting rosas at inilagay din ito sa puntod, bago taimtim na nagdasal. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman nila ang isang kakaibang init sa kabila ng lamig ng umaga. Hindi ka magiging katulad niya, Christian, ang sabi ni Elena nang may paninindigan. Dahil ang puso mo ay marunong magmahal. Ang hustisya ay hindi galit, kundi pagtutuwid sa mali. At nandito ako para siguraduhin na hindi ka maliligaw sa dilim. Nagyakap ang dalawa sa harap ng puntod, isang eksenang puno ng paghilom at pangako. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, napansin ni Christian ang isang bagay na hindi dapat nandoon. Sa gilid ng puntod, may isang maliit na sobrang itim na bahagyang natatabunan ng mga tuyong dahon. Nang buksan ni Christian ang sobre, nanlamig ang kanyang buong katawan. Sa loob nito ay may isang lumang susi at isang maliit na papel na may nakasulat na, "The debt is partially paid, but the father's sin is for the son to carry. Watch your back, Christian. He is coming for what's left of the crown." Ang misteryosong lalaki sa simbahan, ang taong nagmamanipula sa likod ng mga anino. Hindi pa tapos ang lahat. Ang pagpapakita nito sa libingan ng kanyang ina ay isang malinaw na mensahe. Ang laban na ito ay personal at ang pamilya ni Elena ang susunod na target. Christian, ano yan? Ang tanong ni Elena. Ang kaba ay muling bumalik sa kanyang boses. Mabilis na itinago ni Christian ang papel at pilit ng ngumiti. Bagamat ang kanyang mga mata ay puno ng tensyon. Wala ito, Elena. Tara na. Kailangan na nating umalis. May mga bagay pa akong kailangang ayusin bago tayo tuluyang makapagsimula ng bago. Habang naglalakad sila palayo, isang itim na figura ang nakatayo sa dulo ng pasilyo ng sementeryo. Nakamasid sa bawat hakbang nila. Ang anino nito ay humahaba sa ilalim ng sumisikat na araw. Tila isang babala na ang pinakamadilim na bahagi ng kwento ay kasisimula pa lamang. Matapos ang pagdalaw sa libingan, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang tahanan. Alam ni Elena na may itinatago si Christian, ngunit alam din niyang kailangan niya ng panahon para paghandaan ang kanyang sarili na ibahagi ang kanyang mga iniisip. Sa halip na tanungin siya, pinili ni Elena na gumawa ng isang bagay na matagal na niyang gustong gawin. Maghanda ng isang espesyal na hapunan para sa kanyang asawa. Binuksan niya ang lumang cookbook na ipinasa sa kanya ng kanyang ina at nagsimulang maghanap ng mga recipe na matagal na niyang hindi nagagawa. Niluto niya ang adobo na may gata, ang paboritong pagkain ni Christian noong bata pa sila, at naghanda rin siya ng leche flan, isang matamis na dessert na palaging nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga pangarap. Habang niluluto ni Elena, si Christian ay nakaupo sa balkonahe, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga ilaw ng lungsod. Ang bawat tawag na kanyang natatanggap, bawat impormasyong kanyang nakukuha ay nagpapatunay na ang taong humahawak sa mga account ni Carmela ay higit pa sa isang simpleng magnanakaw. Ito ay isang taong may koneksyon sa kanyang nakaraan. Isang taong may malalim na motibo para sirain ang kanilang buhay. Biglang tumunog ang kanyang telepono.
Sa screen ay lumitaw ang pangalang Attorney Javier. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago sagutin ang tawag. Si Attorney Javier ay isang matalik na kaibigan ng kanyang pamilya, isang taong sinasandalan ng kanyang ina sa lahat ng oras na kinailangan nilang labanan ang kanyang tiyahin na si Carmela. Christian, meron akong masamang balita, ang sabi ni Attorney Javier sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam kong binabawi mo na ang VLOX, ngunit mag-ingat ka. May isang taong matagal na naghihintay sa'yo at higit siyang mapanganib kaysa kay Carmela. Siya si... Ang boses ni Attorney Javier ay biglang naputol. Narinig ni Christian ang isang malakas na kalabog na sinundan ng isang malakas na sigaw. Attorney Javier, ano ang nangyayari? Hello? Ang tawag ay biglang naputol. Nanlamig ang mga kamay ni Christian. Alam niyang ang lalaking nagmamanipula sa likod ng mga anino ay hindi naglalaro. Muli, ang mga taong malapit sa kanya ay nasa panganib. Sa parehong sandali, sa gitna ng katahimikan, lumapit si Elena sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang malawak na ngiti. Christian, handa na ang hapunan. Alam kong pagod ka, kaya nagluto ako ng mga paborito mo. Halika na, kain na tayo. Tumingin si Christian kay Elena. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang lahat ng dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang lakas, at ang kanyang kahandaang maniwala sa kanya kahit sa pinakamadilim na sandali. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang kanyang mga kaaway. Hindi niya hahayaang mawala sa kanya ang babaeng ito. Hinalikan ni Christian si Elena nang mariin, isang halik na puno ng pangako at proteksyon. Mahal kita, Elena, higit pa sa kahit anong kayamanan sa mundo. Ipaglalaban kita hanggang sa huling hininga ko. Sa loob ng bahay, sa ilalim ng banayad na liwanag ng kanilang mga ilaw, nagsimula silang kumain. Wala silang pinag-usapan tungkol sa panganib na nagbabanta sa kanila. Sa halip, mas pinili nilang magkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, ang kanilang mga alaala noong sila ay bata pa, ang kanilang mga pangarap para sa kanilang kinabukasan, at ang kanilang walang hanggang pagmamahalan sa isa't isa. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya silang maglakad-lakad sa labas, naghahawak kamay sa ilalim ng maliwanag na kalangitan. Nakaramdam sila ng kapayapaan at seguridad. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-aalala ay tila nawala. Elena, ang sabi ni Christian habang nakatingin sa malayo. Gusto kong magpakasal ulit sa iyo. Napatingin si Elena kay Christian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Magpakasal ulit? E di kasal na tayo? Ngumiti si Christian at lumuhod sa harapan ni Elena. Kinuha niya ang kanyang mga kamay at tinitigan ito ng may pagmamahal. I know, pero gusto kong gawin ito nang tama sa pagkakataong ito. Gusto kong magpakasal sa iyo sa harap ng Diyos, sa harap ng ating mga pamilya, at sa harap ng buong mundo. Gusto kong ipagsigawan sa lahat kung gaano kita kamahal. Hindi na napigilan ni Elena ang kanyang mga luha. Hindi siya nakapagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay sumagot na sa kanyang tanong. Elena, will you marry me again? Ang tanong ni Christian. Tumango si Elena at niyakap si Christian ng mahigpit. Hindi sila nangangailangan ng mga singsing o marangyang seremonya. Ang tanging mahalaga ay ang kanilang pag-ibig at ang kanilang pangako sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng kanilang matamis na sandali, hindi nila alam na may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanila mula sa kalayuan. Sa isang madilim na sasakyan na nakaparada sa kabilang dulo ng kalye, isang lalaki ang nakatingin sa kanila sa pamamagitan ng kanyang binoculars. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghihiganti. Sa kanyang tabi ay isang cellphone at sa screen nito ay isang mensahe na nagsasabing, "The stage is set. Time to end the show." Ang pag-ibig, tulad ng isang halaman, ay nangangailangan ng patuloy na pag-aalaga, pagpapasikat ng araw,
at pagtitiyak na matatag itong nakakapit sa lupa upang hindi ito tangayin ng anumang bagyo. Sa mga araw na sumunod, tila nabuhay muli sina Christian at Elena sa isang bubble ng pag-asa at kaligayahan. Ipinagdiwang nila ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng simpleng mga gawain, sabay na pagluluto ng almusal, panonood ng mga lumang pelikula sa gabi, at pagbabahagi ng mga lihim sa isa't isa sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan. Ngunit sa gitna ng kanilang bubble ng kaligayahan, walang tigil na nagtrabaho si Christian para alamin ang pagkakakilanlan ng lalaking nagbabanta sa kanila. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, natuklasan niya na ang lalaki ay isang anino mula sa kanyang nakaraan, isang pangalan na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Rafaelito Rafa Sanchez. Si Rafa ay ang anak ng dating business partner ng kanyang ama. Noong bata pa sila, magkaibigan sila ni Christian, ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay nagwakas nang matuklasan ni Christian na niloloko ni Rafa ang kanyang ama at nagnanakaw ng pera mula sa kanilang kumpanya. Simula noon, nawala si Rafa sa mapa at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ngayon, lumitaw na si Rafa na may plano ng paghihiganti laban kay Christian. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, si Rafa ang humawak sa mga account ni Carmela at nagplano ng pagbagsak nito para lamang mailapit si Christian sa kanya. Ang kanyang motibo ay malinaw. Gusto niyang kunin ang lahat ng pag-aari ni Christian, pati na rin ang kanyang pag-ibig. Habang lumalalim ang kanilang pagsisiyasat, mas maraming mga lihim ang lumalabas. Natuklasan nila na si Rafa ay may koneksyon sa ilang mga mapanganib na kriminal sa bansa at ang mga ito ay handang gawin ang kahit ano para lamang matulungan siya. Si Rafa ay hindi isang simpleng kaaway. Siya ay isang taong may kapangyarihan, koneksyon, at isang puso na puno ng puot. Sa loob ng isang tahimik na restaurant, nagpulong sina Christian at Attorney Javier upang pag-usapan ang mga natuklasan. Si Attorney Javier ay nakaligtas sa pagtatangkang pagpatay sa kanya, ngunit siya ay nagpapagaling pa rin mula sa kanyang mga sugat. Christian, kailangan nating mag-ingat, ang sabi ni Attorney Javier. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam kong gusto mong protektahan si Elena, ngunit si Rafa ay hindi basta-basta. Mapanganib siya at hindi siya magdadalawang isip na gawin ang kahit ano para lamang makamit ang kanyang mga layunin. Alam ko, Attorney Javier, ang sagot ni Christian. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ngunit hindi ako papayag na saktan niya ang aking pamilya. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya sa kanyang mga masasamang plano. Sa parehong sandali, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Elena ay abala sa paghahanda para sa kanilang muling pagpapakasal. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, sinubukan niyang hanapin ang perpektong lokasyon, ang pinakamagandang bulaklak at ang pinakamatamis na cake. Gusto niyang maging perpekto ang lahat, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin para kay Christian. Habang sinusukat niya ang kanyang kasuotang pangkasal, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya ang isang lalaki na nakatayo sa may pintuan. Siya si Rafa. "Hello, Elena," ang sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng panunuya. "Nagulat ba kita? Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na saktan ka. Gusto ko lamang na makita ka bago ka magpakasal ulit kay Christian. Sa kasamaang palad, hindi ito mangyayari." Naramdaman ni Elena ang isang matinding takot na bumabalot sa kanyang katawan. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay tila natigil sa kanyang lalamunan. Alam niyang nasa panganib siya. Alam niyang maaaring ito na ang wakas ng kanilang pag-ibig. "Ano ang gusto mo, Rafa?" ang nanginginig na tanong ni Elena. "Gusto ko lang si Christian," ang sagot ni Rafa. "At sisiguraduhin kong makukuha ko siya, kahit pa mga hulugan iyon na kailangan kong sirain ang iyong buhay." Pagkatapos, bumunot si Rafa ng isang maliit na baril mula sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito kay Elena at ngumiti siya ng malungkot.
Paalam, Elena. Naging masaya kitang nakilala. Ngunit sa kasamaang palad, kailangan mo nang mamatay. Ang oras ay tila bumagal sa pagtakbo. Bawat segundo ay nagiging isang mabigat na pasanin sa dibdib ni Elena. Tinitigan niya ang baril na nakatutok sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pananabik. Alam niyang sa isang maling galaw lamang, maaari siyang mawala sa mundo. Rafa, huwag mo itong gawin. Ang pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Mayroon kang puso, hindi ka isang mamamatay tao. Hindi mo kailangang magpakasama. Ngumisi si Rafa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Huli na, Elena. Ginawa ko na ang lahat ng ito. Wala na akong pagpipilian. Kailangan kong kunin ang lahat ng pag-aari ni Christian, kabilang na ikaw. Hindi mo kailangang gawin ito. May iba pang paraan. Ang patuloy na pagmamakaawa ni Elena. Magtiwala ka sa akin. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Huli na, ang sigaw ni Rafa. At sa wakas, wala nang makahahadlang sa akin. Bago pa man siya makapindot sa gatilyo, isang mabilis na anino ang gumalaw sa labas ng window. Sa isang iglap, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. At si Christian ay pumasok na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Bitawan mo siya, Rafa! Ang sigaw ni Christian, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta. Christian! Ang gulat na sabi ni Elena. Tumingin si Rafa kay Christian. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at paghihiganti. Sa wakas, dumating ka rin, ang sabi ni Rafa. Matagal na kitang hinihintay. Tapusin na natin ito, Rafa, ang sabi ni Christian. Hindi mo na kailangang saktan si Elena. Ako ang gusto mo, kaya kunin mo ako. Hindi sapat iyan, Christian, ang sagot ni Rafa. Gusto kong makita kang nagdurusa. Gusto kong kunin ang lahat ng pagmamahal mo at sisiguraduhin kong mangyayari iyon sa harap mismo ng mga mata mo. Itinutok ni Rafa ang kanyang baril kay Elena at handa na siyang paputukan. Bago pa man magkaroon ng pagkakataon, si Christian na makagalaw, nagdesisyon si Elena na kumilos ng mag-isa. Sa isang iglap, sinipa niya ang lamesa sa kanilang pagitan at tumama ito kay Rafa, dahilan para mapabitiw nito ang baril. Tumalsik ang baril sa sahig. Mabilis na tumakbo si Elena para kunin ito, ngunit sinunggaban siya ni Rafa at kinuha siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Nagkamali ka, Elena, ang sabi ni Rafa. Hindi ka makakatakas sa akin. Sinubukan ni Christian na iligtas si Elena, ngunit hinarangan siya ni Rafa. Sa isang mabilis na galaw, bumunot si Rafa ng kutsilyo mula sa kanyang bulsa at itinutok yon sa leeg ni Elena. Huwag kang lalapit, Christian, ang sigaw ni Rafa. Kung hindi, papatayin ko siya. Nanlamig si Christian sa kanyang kinatatayuan. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Sa isang maling galaw lamang, maaaring mawala sa kanya si Elena magpakailanman. Ano ang gusto mo, Rafa? Ang tanong ni Christian. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sabihin mo sa akin at ibibigay ko sa iyo. Ngumisi si Rafa, ngunit ang kanyang nangiti ay puno ng sakit at paghihirap. Gusto ko ang katotohanan, Christian, ang sabi ni Rafa. Gusto kong malaman kung bakit mo ginawa ito sa akin. Bakit mo ako pinagtaksilan? Bakit mo sinira ang buhay ko? Hindi kita pinagtaksilan, Rafa, ang sagot ni Christian. Sinubukan kitang tulungan. Sinubukan kitang ilayo sa iyong mga kamalian. Hindi iyan ang katotohanan, ang sigaw ni Rafa. Niloloko mo lang ang sarili mo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala ang lahat sa akin. Habang nag-aaway ang dalawa, nakahanap si Elena ng isang pagkakataon para gumalaw. Sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ang tuhod ni Rafa, dahilan para bumitiw ito sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Tumakbo si Elena palayo kay Rafa at nagtago siya sa likod ni Christian. Tapos na to, Rafa, ang sabi ni Christian. Wala ka nang mapupuntahan.
Sumuko ka na lang. Hindi! Ang sigaw ni Rafa. Hindi ako susuko kailanman. Hindi ako papayag na magtagumpay ka. Sa isang mabilis na galaw, ibinagsak ni Rafa ang kanyang kutsilyo kay Christian. Ngunit bago pa man tumama ang kutsilyo kay Christian, isang malakas na putok ang narinig. Tumumba si Rafa sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Natinginan si Elena at Christian. Wala silang ideya kung ano ang nangyari. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Ang lalaking nakita nila sa simbahan. Tapos na ang lahat, ang sabi ng lalaki. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Si Rafa ay patay na. Ang katahimikan ng kamatayan ay bumalot sa silid. Ang tanging tunog ay ang malakas na tibok ng puso ni Elena at Christian. Hindi nila magawang alisin ang kanilang mga mata mula sa katawan ni Rafa. Ang mga alaala ng kanilang nakaraan ay biglang bumalik sa kanilang isipan. Sino ka? Ang tanong ni Christian sa lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ngumiti ang lalaki. Ngunit ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako si Emilio, ang matagal ng kaibigan ng iyong pamilya. Ang sagot ni Emilio. Matagal na kitang binabantayan, Christian. Alam ko ang lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng mga paghihirap mo. Ngunit bakit mo ito ginagawa? Ang tanong ni Christian. Bakit mo pinatay si Rafa? Dahil kailangan. Ang sagot ni Emilio. Si Rafa ay isang panganib sa iyo. Sa iyong pamilya, hindi ko hahayaang saktan ka niya. Tumingin si Elena kay Christian. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sino si Emilio? Bakit niya sinasabing kaibigan siya ng kanilang pamilya? Christian, ano ang nangyayari? Ang tanong ni Elena. Sino siya? Si Emilio ang anak ng dating kasosyo ng aking ama. Ang sagot ni Christian. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa amin. Napaawang ang bibig ni Elena. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Si Emilio, ang lalaking nagligtas sa kanilang buhay, ay siya ring nagdulot ng kanilang kapahamakan. Hindi totoo yan, ang sigaw ni Emilio. Sinungaling siya. Sinisiraan niya lang ako. Sapat na, ang sigaw ni Christian. Alam ko ang katotohanan, Emilio. Alam ko na ikaw ang nagpapatay sa aking ama. Alam ko na ikaw ang nagnakaw ng aming pera. Nanigas ang mukha ni Emilio. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas na. Tama ka, Christian, ang sabi ni Emilio. Ako nga ang nagpapatay sa iyong ama at hindi ako nagsisisi. Bakit mo ito ginawa? Ang tanong ni Christian. Bakit mo kami sinira? Dahil gusto ko ang lahat ng meron ka, ang sagot ni Emilio. Gusto ko ang iyong kapangyarihan, ang iyong yaman, ang iyong pag-ibig, at hindi ako papayag na magkaroon ka nito. Sa isang mabilis na galaw, bumunot si Emilio ng isa pang baril mula sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito kay Christian at ngumiti siya ng malungkot. Paalam, Christian, ang sabi ni Emilio. Panahon na para magbayad ka sa lahat ng nagawa mo. Bago pa man makapindot si Emilio sa gatilyo, tumakbo si Elena palapit sa kanya at sinubukan siyang pigilan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, aksidenteng nabangga ni Elena si Emilio at ang baril ay tumalsik sa sahig. Sinunggaban ni Christian ang baril at itinutok niya ito kay Emilio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang puso ay bumibilis ng tibok. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Tapos na ito, Emilio, ang sabi ni Christian. Sumuko ka na lang. Ngumisi si Emilio, ngunit ang kanyang nangiti ay puno ng pagkabigo. Hindi ako susuko kailanman, ang sabi ni Emilio. Hindi ako papayag na magtagumpay ka. Sa isang mabilis na galaw, sinunggaban ni Emilio ang kutsilyo na nakahiga sa sahig at itinutok niya yon kay Elena. Kung hindi kita makukuha, Christian, ang sabi ni Emilio, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira. Hindi na nagatubili pa si Christian.
Pinaputukan niya si Emilio at ang lalaki ay tumumba sa sahig. Tapos na ang lahat. Ang dugo sa sahig, ang mga katawan ng mga taong dating bahagi ng kanilang buhay, at ang bigat ng nakaraang bumabalot sa kanilang mga puso. Ito ang lahat na kanilang kinaharap. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang mga investigasyon, ang mga tanong, at ang paghahanap ng katotohanan ay sumubok sa kanilang katatagan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa ang siyang nagbigay sa kanila ng lakas upang magpatuloy. Napatunayang wala silang kasalanan sa nangyari. Ang lahat ng kanilang ginawa ay para lamang ipagtanggol ang kanilang mga sarili at ang kanilang pagmamahalan. Ngunit ang mga alaala ay nanatiling nakaukit sa kanilang mga isipan, isang paalala ng kadiliman na kanilang pinagdaanan. Sa paglipas ng panahon, sinubukan nilang maghilom. Naglakbay sila sa iba't ibang mga lugar. Sinubukang kalimutan ang kanilang nakaraan at simulan muli ang kanilang buhay. Ngunit alam nilang hindi nila maaaring takasan ang kanilang mga multo. Kailangan nilang harapin ang kanilang mga takot upang tuluyan silang makalaya. Isang araw, bumalik sila sa Pilipinas. Bumisita sila sa libingan ng mga magulang ni Christian at nag-alay sila ng mga bulaklak at dasal. Nagpasya silang magpatawad, hindi lamang sa mga taong nanakit sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang mga sarili. Pagkatapos, nagdesisyon silang ipakasal sa isang simbahan sa harap ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Isang simpleng seremonya, ngunit puno ng pag-ibig at pag-asa. Nang sila ay magpalitan ng mga panata, naramdaman nila na sa wakas ay malaya na sila. Pagkatapos ng kasal, nagpasya silang bumalik sa kanilang lumang bahay, ang maliit na tahanan kung saan nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Inayos nila ito, nilagyan ng mga bagong pintura at mga bagong kasangkapan. Ang bahay ay naging isang simbolo ng kanilang bagong buhay, isang paalala ng kung gaano sila kalayo na narating. Elena, ang sabi ni Christian isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap. Ngunit ang alam ko, hindi ako magsasawang mahalin ka. Hindi ako magsasawang protektahan ka. Ngumiti si Elena at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Christian. Hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari sa atin, Christian, ang sabi ni Elena. Ngunit ang alam ko, magkasama nating haharapin ang lahat. Magkasama nating tatawirin ang bawat unos. Dahil ang pag-ibig natin ang siyang magiging lakas natin. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagsama ang kanilang mga labi sa isang matamis at mapagmahal na halik. Ang kanilang nakaraan ay maaring puno ng sakit at paghihirap, ngunit ang kanilang hinaharap ay puno ng pag-asa at pag-ibig. Sa wakas, natagpuan nila ang kapayapaan sa puso nila. Natutunan nilang magpatawad, magmahal, at muling magsimula. Pagkalipas ng ilang taon, nakatayo si Elena sa harap ng isang grupo ng mga kababaihan na nakaranas ng karahasan at pang-aabuso. Ibinahagi niya ang kanyang kwento, ang kanyang mga paghihirap, at ang kanyang mga tagumpay. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng inspirasyon sa kanila upang lumaban, upang magpatawad, at upang muling simulan ang kanilang buhay. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa atin sa nakaraan, ang sabi ni Elena. Ang mahalaga ay kung paano tayo tumugon sa mga pagsubok. Mayroon tayong lahat ng kakayahang magbagong buhay upang muling itayo ang ating mga sarili. Hindi tayo mga biktima, tayo ay mga survivor. At mayroon tayong lakas upang labanan ang kahit anong hirap na dumating sa ating buhay. Sa madla, nakaupo si Christian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Nakita niya ang reyna na kanyang pinakasalan, ang babaeng nagtagumpay sa lahat ng pagsubok. Hindi siya natakot sa kanyang nakaraan, tinanggap niya ito at ginamit ito upang maging mas malakas at mas mabait. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan si Elena ng isang batang babae. Hinawakan ng bata ang kanyang kamay
at tumingin sa kanya ng may paghanga. "Salamat po, Ma'am Elena," ang sabi ng bata. "Binigyan ninyo ako ng pag-asa. Alam ko na makakayanan ko rin ito." Ngumiti si Elena at niyakap ang bata. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na sayang ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Dahil sa kanilang kwento, nabigyan nila ng pag-asa ang iba. Dahil sa kanilang pagmamahalan, nagawa nilang baguhin ang mundo. Habang naglalakad sila pauwi, tinanong ni Christian si Elena, "Sa tingin mo ba, sa wakas ay nakalaya na tayo?" Tumingala si Elena sa kalangitan, kung saan kumikinang ang mga bituin. "Oo, Christian," ang sagot ni Elena. "Sa wakas ay nakalaya na tayo. At magkasama tayong maglalakbay sa susunod na kabanata ng ating buhay. Sa kanilang bagong buhay, hindi lamang nila natagpuan ang kaligayahan, kundi pati na rin ang layunin. Si Christian ay patuloy na nagtrabaho para sa VLAX. Ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang tulungan ang mga nangangailangan. Si Elena, sa kabilang banda, ay nagtayo ng isang foundation na tumutulong sa mga kababaihan na nakaranas ng karahasan at pang-aabuso. At sa paglipas ng mga taon, nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae na kanilang pinalaki ng may pagmamahal, katarungan at paggalang. Pinalaki nila sila upang maging malaya, upang maging matapang, at upang maging responsable. Dahil alam nila na ang susunod na henerasyon ang magdadala ng kanilang mga pangarap at magpapatuloy sa kanilang laban para sa isang mas magandang mundo. At sa pagtatapos ng kanilang mga araw, humawak kamay silang magkasama, pinagmamasdan ng paglubog ng araw sa abot-tanaw. Sa kanilang mga puso ay wala ng pagsisisi, walang galit, walang takot. Mayroon lamang pag-ibig, kapayapaan, at pag-asa. Dahil alam nilang ang tunay na korona ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng kapangyarihan o karangyaan, kundi sa pamamagitan ng tapang na magmahal, magpatawad, at muling magsimula.